Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM, proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Okay, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Kamusta po ang inyong tanghalian? Medyo mainit partner ngayon. Salamat at hindi tumuloy yung bagyo dito sa ating probinsya. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, pakilala ko muna yung ating kapartner. Magandang tanghali po sa ating mga kababayang walang sawang nakikinig ho at nanonood sa ating programang Balita at Talakayan. Isang maaliwalas na araw ho sa inyong lahat at mukhang walang ulan eh. Ambon-ambon na lang. Medyo partner, pero mayroon tayong bagyong papasok at ito ay ang pangalan ay bagyong Igme. Pumasok na sa bansa. Isa ng ganap na bagyo o warning tropical depression ang binabantayang aktibong LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa silangan ng extreme Northern Luzon ayon sa Japan Meteorological Agency. Yun, tatawagin daw itong bagyong Igme. Si Igme. Sana wag nang dumaan dito sa atin. Wag nang bigyan ng allowance at hindi makapasok. Wag na para kawawa naman yung ating mga kababayan pagka talagang malakas ang ulan hindi pa nga bagyo partner. Bahana. Bumabaha na kaya panalangin nating wag na. Alam mo, isa ngayon yan sa pinaka extreme na problema ng bansa natin, yung baha, yung pagbaha. Dahil ewan ko ba bakit ganun ang sistema ngayon. Siguro dahil na rin sa climate change na may mga portions nung araw katulad ng Occidental na yan, bibihira tinatamaan ng bagyo yun kasamang Sandy. Pero ngayon, halos sila ang tinatamaan ngayon ng pagtag-ulan. Sila ang binabaha. Samantala noon, pagpatak ng December, tag-araw na dyan. Oo. At saka partner, kita mo naman dito sa atin sa Oriental Mindoro, tayo nagpapasalamat. Nung nakaraang taon talaga kita mo yung malalakas na bagyo. Yung pumasok sa atin. Pero alam ko mga December diyan pumapasok yung November to December. November to December diyan pumapasok yung malalakas na bagyo. Sana naman ay walang pumasok sapagkat alam natin na sa nitong mga nakaraang araw, nitong nakaraang buwan, yung mga epekto ng tropical storm at saka ng habagat, marami hong naapektuhang mga magsasaka natin na mga anihin na kasamang Sandy, yung kanilang palayan nadali, dumapa yung palay, wala halos na ani, lugi yung mga magsasaka. Nakakaawa. Nung isang araw partner ay tayo nasa may parte ng Anahaw, nasa tabing dagat tayo. Meron tayong napicturan kasi nakakapagtaka, merong isang barko doon na nakaparada, parang nakaangkla doon sa gitna, at mukhang barge ito Siyempre pagka barge yan, mag-iisip ka ng kaiba. Alam mo naman yung issue ngayon, yung mga pagdedredging. Nangyayari yan. Tapos may mga nahuli na mga Chinese. Lima yata yung Chinese na nahuli na papunta dito sa Mindoro.
Yung Walang- isang dredging ship na Oo, ano, yung isang dredging ship, yung mga Chinese, wala silang visa. wala silang Ah, dokumento. dokumento, paano Oo. nakapasok yung mga yan, papunta dito. At ang pakayata ay mag-dredging. Mm. Sabi naman ng isang kasama ko, parang siguro sinusurvey pa lamang yung area. Oo. Dapat maging mapagbantay siguro yung ating mga kababayan. Hindi lang naman yun ang hindi lang naman doon nakikita yung mga barkong yan. Mm. Sa may parting Pola daw, meron din daw ganyang mga barko na barge. Nagdredge. Oo. Barge na siguro, yan partner na nasaksayan na namin na mismo yan nung mga nakaraang taon pa. Mm. Nung nabubuhay pa yung partner ko, dyan sa may parte ng Melgar Nauhan, nakapunta kami dyan. Merong barko talaga diyan. Mm. Na ang sabi ng mga ng mga residente doon, di umano na talagang yun daw ay naghahakot Mm. ng mga buhangin. At nung mukhang na-picture nito at medyo nabulabog do sa sa mga media, na sa mga radio program, umalis itong barge na ito. Mm. So, anong ginagawa kaya ng Coast Guard? Parang hindi yata nakakapagbantay o talaga laang ina-allowed nila yung mga ganyang mga barge na tumitigil sa ganyang lugar. Oo, kasi baka naman nagsa-sightseeing lang. Wag mo kasi masyadong Oo. Oo, kasi parang 'di ba Pero, meron tayong issue, issue dito sa sa ating probinsya. Tanda mo yung isang ordinansa, yung paghahakot ng buhangin, 'di ba? Na-approve yan nung panahon, nung kasagsagan nung time na unang termino yata ng ating gobernador. Parang na-approvehan niya yung paghahakot ng buhangin at saka yung paghahakot ng Armor Rock. Oo. Yung dredging ordinance at saka Oo, yung Armorak. Ang plano, maganda ang plano, Maganda yung plano kasi ang sinasabi, dredging mo yung mga ilog, palalalimin. Kaya lang, doon yata hindi nagkasundo yung mga environmentalist doon sa issue ng hahakutin yung buhangin na makukuha doon at dadali sa ibang lugar. Baka nga doon dadali sa sa Bulacan o kaya diyan sa parte ng Manila Bay na nire-reclaim ngayon. At saka isa pa, okay lang naman na kung yung purpose talaga ay para palalimin yung bukana ng ilog. Pero ang tanong, ilang years ba kayo magdi-dredge? At saka ang tanong partner doon, siyempre pagka yun niluwas mo yung mga buhangin diyan, mukhang madidipit yung purpose mo na sasabihin mo palalalimin yung ilog, magiging negosyo. Wala, kumbaga buti sana kung mga eksperto yung mga magde-dredging diyan, baka mamaya mas gumuho pa ng gumuho lalo yung ating mga kailugan diyan. Pati saka, yung mga tulay maapektuhan. Nakita mo yung 5 Chinese national na nahuli ng Coast Guard or Philippine Coast Guard sa tawag dito doon dito pa sila sa sa Maynila. Na walang mga dokumento at ang sabi ng kapitan yung tawag dito yung tungo ng barko ay dito sa Mindoro. Para mag-dredge. At saka mga Chinese Yung mga Chinese na walang kaukulang mga dokumento, walang lista sa manifesto. So, anong purpose? Bakit tong mga Chinese na ito ay kailangang maglayag papunta ng Mindoro na wala sila sa manifesto? At ang sabi ng kapitan, hindi niya alam na yung mga kapitan ito ay wala sa manifesto tapos kulang sila sa wala silang pasaporte yata, parang ganun ang kinalabasan nun. Walang dokumento talaga partner nahuli itong mga Chinese na ito. At yung paghahakot ng buhangin partner hindi na bago yan, matagal nang nangyayari yan. May nakapagkwento sa akin. Di ba meron dati sa Bako na sadyang nag-dredge na sila parang nagte-test na talaga. Nagte-test kasi meron akong kabatch nung college ako na nandiyan sa NCBA na ang trabaho, nandiyan sa Palawan, kabatch ko nung college sa NCBA. Diyan siya ngayon sa Palawan na ang trabaho ay yung mangontrata ng buhangin. Ang sabi niya batch ang ang buhangin ang gagaling ng Mindoro. At diyan pala sa Palawan partner, mahal ang buhangin kasi bawal kunin yung kanilang mga buhangin doon, hindi yata fit para gawin sa mga construction So, kumbaga ini-import pa nila yung buhangin sa iba-ibang lugar at isa sa pinagkukunan nga itong ating probinsya. Ang tanong, bakit nakakalusot? Baka alam mo, parang meron kasing isang isang tawag dito, yung nag-iimbak ng mga buhangin, anong tawag dyan? Dyan sa parting Bungabong, na kung hindi ako nagkakamali,
ang naghahakot diyan parang isang barge din na dinadala kung saang probinsya yung buhangin mula diyan sa Bungabong River. Alam ng ano yan. May mga permiso siguro yan sa DNR, sa MGB o papaano. Ayun. Pero hindi natin alam yung sistema. Ay, partner, na ang nakakapagtaka diyan, bakit nabibigyan ng permit Kasi ang alam ko, yung mga buhangin, hindi mo pwedeng dalhin sa ibang lugar yan. Pwede mong gamitin dito sa sa ating probinsya, do sa mga pangangailangan natin. Pero pag dinala mo yan sa ibang lugar, lalo na't maramihan yan, may kaklasify dyan na isa ng pagmimina yan, yung ganyang negosyo. Ang problema, na kapag operate sila, hindi natin alam kung magkano ang usapan. Magkano ang Ha? yan pamula taas hanggang babayan Oo. Hindi naman hindi naman hahakot yan kung walang kung walang mga nag-utos na matataas na opisyal at nagawa ng paraan yung mga papeles nila. Pero siguro dapat matingnan sumusunod ba do sa panuntunan yung mga yan. Oo. At isa pa, alam mo, natutuwa tayo dito dahil yung itong si Kuya Orben Rabino ay nagdeklara nung isang araw. Nagpatawag ng grupo ng media mga, greet ba yung tawag doon? Yung parang meet and lahat greet. meet and greet sa mga media. Sa mga media man na kung saan na napanood natin yung kanyang mga sinabi at nakikita natin yung kanyang pag-o-offer ng kanyang sarili para pagsilbihan itong ating lalawigan sapagkat anya ay matagal na niyang naobserbahan yung katayuan ng ating lalawigan na bakit hanggang sa ngayon ay umiikot pa rin tayo sa sistema ng enerhiya natin ng kadiliman. Partner, alam mo, ako muhanga din ako kay Mr. Orben Rabino Ito ay isang matagumpay na negosyante bagamat ito ay galing sa hirap. Talagang nagtagumpay ito hindi dito sa ating bayan sa bayan ng Bataan, ang daming mga proyekto niya sa Dubai, may mga opisina yan. Ito ino-open na siguro nakita niya yung problema. Problema ng ating lalawigan. Isa diya sa problemang binabanggit niya itong power supply natin na matagal na At ako man mismo partner magsasabi na ito ay isa sa mga mga platapormang binabanggit noon. Unang laban ng ating gobernador na talagang wawakasan niya yung problema natin sa kuryente. Pero hanggang ngayon, tama yung sinabi niya, hanggang ngayon mag 2 years na walang pagbabago. Mukhang mas lumalala. At hindi ito isang paninira Hindi ito yung sinasabi nila agad na parang naninira agad si Mr. Orben Rabino. Kasi ito nakikita, ramdam at nakilala na nga Oriental Mindoro sa bansag na capital brownout of the Philippines Ang dami ng TikTok, nakakaya na nga tayo. Sa bagay, isang kagandahan doon, nakilala ang Mindoro. Sa social media. Sa social media. Hindi ito laging sasabihin nilang paninira. At ito na rin mismo partner, ito na rin yung issue noon nung lumaban si dating Congressman Doy Lechon. Ito na rin yung issue noon Itong kuryente na wala ngang solusyon. So ito'y pinapalabas lagi nilang paninira Yun laging inaano sa tao. Na kung ganun partner, walang pagbabago mangyayari pagka ganun lagi paniniwala natin mga kababayan. Ang mahalaga kasi dapat kung nakikita ho natin na merong komento, merong mga nagsasalita na mga mamamayan natin hinggil sa isyong ito. Dapat ang sagot ho natin dito yung solusyon. Solusyon, yan. Yung solusyon dapat i-encourage natin. Baka may paraan. Lahat ng At tingin ko naman partner may paraan merong magagawa. Ngayon, sasabihin naman nila, magbasa ka ng Epiralo. Ano naman kinalaman ng Epiralo dito sa problemang ito? Ang Epiralo pinatutupad dyan sa buong bansa. Bakit ang may problema lang itong ating lalawigan sa Patay Sindi, yung ibang lugar naman na under din ng Epiralo, hindi naman nangyayari sa kanila yan. So ibig sabihin mismanagement yung pamamalakad. Ang kasi yung sistema na ipinupukol doon sa mga pumupuna dapat hindi natin sila dapat maging friendly tayo dahil nagsiservisyo tayo sa kanila, nagbabayad yung mga yan ng kaukulang gastos kung ano man ang kanilang naging bill ng kanilang kuryente
hindi ho natin dapat maliitin yung mga yan. Kailan, mag-research kayo, ganito. Hindi na ho kailangan na. Kasi nung nagpakabit yung mga yan ng kuryente, hindi naman nag-research yung mga yan kung sino nagpapatakbo nito eh. Alam mo partner, yung simpleng mamamayan, yung simpleng mamamayan, para ipaalam mo yung IPIRA law, hindi nila nauunawaan yan. Kasi ang tanong nga dito, yung IPIRA law ay batas yan, buong bansa yan. Pinatutupad niya sa buong bansa. Bakit ang tanong din naman, bakit ang probinsya lang natin na nakakaranas ng ganyang problema? Bakit hindi nakakaranas ng problema yung ibang lalawigan, ibang syudad? At saka malay mo iba yung interpretasyon ng ilang mga nakikinig, yung pera. 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 Di ba? Kaya minsan linawin mo rin yun. Linawin natin kasi mahirap yung para tayo ng banat, ganyan. Tapos sasabihin ninyo, sana nga, siya na yung sagot do sa ating problema. Sana nga. Kaya lang, mahirap ipangako daw yung yung suntok sa buwan. Ano bang suntok sa buwan doon? May magagawa kung talagang gagawin. Hindi siya suntok sa buwan niya. Kung tayo nga nanangan doon sa napakaraming pangako na wala namang nangyari. Ito, isang beses mangangako, bakit hindi natin subukan? Baka sakaling ito yung makakapagbago ng ating problema diyan. Ay yung nakakatuwa dito, yung in-offer niya, yung kanyang sakali, kung sakali, hindi ho natin sinasabi. Kung sakali na siya'y palarin at manalo, alam mo, mahirap yung sasabihin mo na i-offer mo sa taong bayan yung sweldo mo, gagamitin mo para maitulong doon sa pangangailangan ng mga mamayan, partikular kasamang sandi doon sa kakulangan ng pambili ng gamot sa ating mga kababayan, sa ating lalawigan. Siguro, bibihira ang isang politiko hong mag-o-offer niyan. Talaga, partner, ngayon lang mayroong nag-offer na politiko na ganyan. Pati yung salin, ilalabas niya at yearly papakita yung salin niya. Siguro i-play natin yung ilang pananalita niya nung kaharap yung ating mga kasama sa media. Hindi tayo nakatid nung kasama sa media. Yung araw na yon. Pero napanood ko yung mga sinasabi niya at napakaganda ng mga proposal niya. Talagang isasakripisyo niya yung kanya. Sabi nga, ito yung sariling pera. Bagay, pinaghirapan naman niya yung pera na yon. Hindi basta yun kung saan lang galing. Sige, natin. Pakinggan ho natin yung ilang portions ng ginawang panayam ng mga media man dito kay Kuya Orben Rabino. Ayan na. Wala. Orben po is 100% na ayusin lang natin, At para makita natin kung paano sinabi ni Kuya Orben Rabino yung mga plano niya. Sige, diretso. Ayan. Medyo nawawala. Kasi nakakakuan yun ngayon lang ako nakakita ng ganung politiko na talagang ini-offer yung sarili. Yung sweldohin niya, talagang hindi niya kukunin at sa halip ibibigay niya ito doon sa mga nangangailangan ng gamot. Lalong-lalo na diyan sa atin sa provincial hospital na talaga namang nabanggit ko na naman itong provincial hospital hindi lang naman mga pasyente ang may problema dito, pati yung mga empleyado, Ayan. Yung mga empleyado, yung mga health worker dito talagang umiiyak doon sa problema din nila doon sa kanilang mga salary at mga benepisyong dapat nakukuha. Ayan, pakinggan ho natin. Okay. 100% na handa po na lumaban. Nawawala. Ayan. Medyo nawawala. Pero ang sinasabi po doon ni Mr. Orben Rabino na yung 100% na gagawin niya, yung sweldo niya ay hindi niya kukunin sa halip, ibibigay niya ito para doon sa pambili ng gamot doon sa mga nangangailangan, lalong-lalo na diyan sa provincial hospital. O sasabihin na naman dito nung iba diyan, suntok sa buwan yan. Isang matagumpay na negosyante ito, isa na ito sa hirap, galing to sa hirap. Kaya niyang panindigan yung sinasabi niya. Alam mo, karapatan naman ng ilang mga kababayan natin na punahin o magkomento sa mga ganitong sitwasyon dahil sila bawat tao, hindi natin pwedeng i-please yan May mga agam-agam.
Pero sa ganitong pagkakataon siguro, pwede nating pagbigyan. Oh, Ha? ito, kumbaga tayo nga pa rin yun sinasabi ko partner, Oo. tayo nga pinaniwala ng kuwan ng kumbaga ilang taon na rin. Ha? O pinaasa tayo ng ilang taon. Bakit ito? Hindi natin pagbigyan. Oo. Pagbigyan natin para makita natin kung anong talagang gagawin. Oo. Kumbaga masubukan naman. Masubukan naman 'tong taong ito na baka sakali nasa kanya yung solusyon Oo. doon sa mga problema natin. Ayan. Pakinggan ho natin Okay. ulit. order po is 100%. Yan, nawawala talaga. Oo. Yan. Di ba, papaliwanag na lang natin. Kahit yung audio na lang. Yung audio na lang. Oo, kahit walang Para video. kahit walang video. Oo. Para mapakinggan ng ating mga kababayan yung nangyaring press con doon sa kanyang opisina yata ginanap eh. Oo. Anyway, dapat makaka-interview natin si Congressman Arnan Panaligan. Kaya lang sa ngayon ay nasa convention siya ng Lakas NUCD. Alam mo naman to si Congressman Arnan Panaligan, talaga sa sibulat sa bulpa ay talagang nasa lakas na ito. At ang alam ko siya yata yung parang pinagkakatiwalaan dito sa ating probinsya pagdating doon sa mga provincial chairman. parang ganoon Kaya sa kanya nanunumpa yung ating mga mayors na gustong sumama doon sa sa partido Lakas NUCD. Alam mo napakadaming ginagawa ni Congressman Arnan Panaligan. Busy talaga sa Kongreso. Kita mo naman yung kanyang mga deliberation sa bawat ahensya pagdating sa budget, sa defense, sa health. Order po is 100% na handa po na Ayan. Nawawala. Ayan. Audio na lang. Sa audio natin ipapakita yung para kasi di umubra yung ating video. Para ito kasi partner galing mismo sa 100% yan. na handa po na lumaban bilang gobernador po ng ating lalawigan. Nung umpisa, nag-ano po tayo, nagso-survey muna tayo kung ano po yung mga dapat natin position na gawin. Pero nung nakita ko po yung ganda ng timing ko sa pagpasok bilang gobernador, ay nag-decision na po tayo. Kaya po masasabi kong 100% po tayo handa sa laban ito. Ano po sir yung pinaka-flagship program niyo po na gustong i-address sa Oriental Mindoro? Unang-una po yung ating programa na gusto nating mangyari dito sa ating lalawigan. Andiyan po yung libreng pabahay po para sa ating mga kababayan. Pangalawa po yung ating libreng hospitalization na kung saan ay talagang matindi po yung problema sa ating provincial hospital. At pangatlo, yung pong ating kuryente na talaga namang problema. Pero tulad po ng sinabi ng ating mga nakaraang mga namumuno, lahat naman po yan ay sinusolusyonan. Pero unti-unti po yan, hindi po yan biglaan. Yun lang po. Okay, yun yung si paring King yata, si Tol King yata ang nagtanong noon doon sa mga programa at isa doon yung sinasabi niya yung tungkol doon sa power supply natin. Na talagang nakita niya ito yung isang malaking problema natin kasi kaya madaming negosyanteng nalulugi at kakaunti yung mga investor na pumapasok. Actually, wala nga yatang investor na gustong pumasok pagka ganito yung sitwasyon ng power supply mo. Tanda mo yung SM, tagal nagpaplanong pumasok yan, pero hindi matuloy-tuloy. Hindi natin alam kung anong dahilan, pero ang tingin ko isa sa dahilan diyan yung power supply natin. Kaya hindi makapasok-pasok ngayon ang ibang negosyante. At napakaganda partner kumbaga ito isang kumbaga may pangako. Pwedeng asahan. Ngayon lang naman kasi nangyari yan partner na kumbaga unang pasok sa politika, isang negosyante, hindi naman politikong tao ito. Hindi ito sanay na ng mabulaklak na salita Alam mo, pag negosyante ka, straight ka lagi, kailangan gawin mo. Hindi katulad ng politiko na talagang maraming paligoy-ligoy yan, na dadaanin ka sa matatamis na salita, dadaanin ka sa mga pangako. Pero pag naluklok na, nawawala na lahat yung yung mga ganung pangako. Which is sinanay kasi ng mga
traditional politician, yung tinatawag nila yung mga trapo. Mhm. Yung trapo move, sinasabi nila, puro pangako at pag nandyan na, napapako na. Sabi nga ng ilang mga kababayan natin, masyado ka ng abusado kasi napanangakuan ka na. Ayun. Gusto mo ito pa rin pa. Isa pa partner diyan na ugali ng mga trapo. Yung pag sinasabi mo yung problema, pag sinasabi mo yung dapat ganito, na talaga namang nakikita may problema talaga. Sasabihin nila paninira. Yung lagi ang depensa nila tinatakpan nila yung kakulangan nila doon sa salitang paninira. Pero yung problema na andyan, nakikita talaga, ramdam ng mga tao. Kaya tigilan na nila yung sasabihin, puro paninira yan . Actually, yung lumaban si Congressman Doy noon, panahon na yun. Yan na rin yung issue . Yan na rin yung mga nararanasan ng ating mga kababayan na sinasabi nilang puro paninira na hanggang ngayon ay hindi nasusolusyonan. Oo. Mayroon mang solusyon na ginagawa, hindi sumasapat. Baka yung sinasabi ni Caribort, ang tawag doon? Yung Band-Aid solution. Yung gamot kabayo. Gamot kabayo. Oo. Naalala ko na naman yung gamot kabayo na yan . Siguro, hindi naman maglalakas loob ito Mr. Rabino. Mr. Rabino para sumabak sa politika. Isugal yung kanyang pera diyan. Kundi talagang nakita lang siguro niya na siguro kailangan na niya yung tulong ng ating mga kababayan. Kailangan na siguro may bahagi din yung blessing sa kanya, para doon sa serbisyo na talagang tunay. Hindi nga ito politiko Hindi nga ito negosyante ito kaya makakaasa ka na alam mo naman ng politiko, di ba? Minsan maniniwala ka, minsan pagka naandun yung frustration mo. Pero marami din naman kasamang sandi ng mga politiko na kakilala tayo na maayos kausap. Hindi lahat, meron talaga maayos. Katulad ni Congressman Panaligan. Ito'y noon napaka nito, kumbagay napakatipid nito magsalita tungkol diyan sa mga ganyang issue. Pero nakikita ho natin yung gawa at aksyon niya sa mga problema ng ating lalawigan, in particular dito sa ating unang distrito. Makikita ho natin yung kanyang partisipasyon sa mga deliberasyon po sa Kongreso. Makikita ho natin yung mga resibo dyan sa mga pinapagawa niya na mga nakakuha niyang pondo mula sa national budget. Makikita ho natin na andyan lahat Nakikita mo yung mga farm to market roads na andyan, mga tulong sa mga magsasaka, yung health services na lalo na sa health, yung financial sa yung medical assistance. Napakalaking tulong niyan mula sa opisina ni Congressman Panaligan. Alam mo si Congressman Arnan magaling dito sa probinsya nung mayor pa siya, naging vice governor, naging governor, talagang nakita na natin yung yung kanyang performance at mas lalo pa lumabas partner yung kanyang kanyang galing nung nasa national na siya. Diyan sa Kongreso nakita natin kung paano ilang komite ang hawak niyan. Nasa 13 yata, hindi lang. Kita mo naman pag ginisa niya yung yung bawat departamento tungkol sa budget, talagang masinsin talagang binubusisi ng gusto yung mga budget na yan. At napakaganda nung magtanong. Hindi mo isipin na ganun pala magtanong si Congressman Arnan Panaligan pagkadating sa pagbusisi sa mga budget. At saka hindi natin kasamang sandi maikaila yung ganyang sistema ng kanyang pagtatanong dun sa mga hello, ito. Si Congressman Arnan Panaligan nasa linya natin. At kapanayaman natin. Ayan. Nasa linya ho natin si Congressman Panaligan sa mga oras na ito dito sa ating palatuntunang balita at talakayan. Hello, sandali lang po. At Ayan. Inayos lang ho ni kasamang Sandy. Gaya ho ng sinasabi natin. Tawagan mo ulit. Nasa linya ho natin si Congressman Panaligan para ho makapanayam natin sa ilang mga updates sa kanilang mga ginagawa. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Nasa linya Okay, ho maganda po, Congressman. Okay. Magandang maga po. Magandang tanghali. Tanghali po. Magandang tanghali sa iyo. Kasama Sandy at kay Tom. Magandang tanghali sa inyong dalawa. Magandang tanghali po, Congressman. Kung kumusta po kayo? Nasa po yata kayo? Nasa convention ng Lakas NUCD. Kumusta po diyan? Well, ongoing yung convention ng Lakas CMD Party
At ganoon din, meron pa rin kami plenary deliberation sa Congress, nag-extend kami hanggang Friday. Normally, hanggang Wednesday lamang ang session. Pero dahil kailangan tapusin namin yung budget ng 2025 ay hanggang Friday ang session. Kaya medyo tayo busy ngayong linggong ito. Kung kumusta po yung alin po yung doon sa budget deliberation ninyo, anong sektor o departamento po ang nabigyan ng mas malaking pondo ngayong 2025? Well, siyempre, pangunahin pa rin ang education sector, Mandato talaga yan ang ating saligang batas na ang education ang pinakamalaki. Ayan, napuputol yung linya natin. Ayan. Hello. Medyo Hello. mahina yung Medyo nawawala. Kong, nawawala yung nyo. Hello. Ayan, medyo mahina yung signal. Ngayon sa unlaran ng ating bansa. Kung napanood namin yung isang deliberation nyo doon sa mga opisyal ng DOH. May mga project pala yung naiwan yan dito sa atin sa probinsya, particular yung binabanggit yung diyan sa Bukayaw. Marami, hindi lang sa Barangay Bukayaw, yung Bukayaw Health Center, Matagal na yan, Sabi ko nga 2013 pa yan, yung Rural Health Unit, hindi pa tapos, wala pang pondo, hindi pa tapos yan. Tapos ay wala pa rin gamit. Yung din Puerto Galera RHU, wala pa rin gamit. Yung ibang mga sa Suban, Socorro, wala pa rin gamit, Yung parang Rural Health Unit ay wala pa rin. Kaya nga sinamantala po natin yung budget hearing para ating kalampagin ang DOH kay Secretary Herbosa na kanyang pondohan ang mga proyektong yan. Okay, nabanggit po ba dito yung conversion ng ating regional hospital? Yes, Kwanyon. Isa tinanong ko sa kanya, secretary, ay alam naman natin ang sitwasyon, Opo. Na kaya po yun ay nabinbin dahil nasa Senate actually na ipasa na po yan sa House of Representatives sa Kamara. Pasado na on third and final reading, kaya nagpunta na ng Senado yan. Subalit sa Senate Committee on Health, doon po nabinbin kasi ay merong ibang proposal, counter proposal ang provincial government. Ayaw nilang i-turn over, ang panukala nila, sa halip na i-turn over ng DOH yung kasalukuyang provincial hospital natin, ay magpagawa na lang daw ang DOH ng bagong hospital doon sa site ng lumang hospital. So, siyempre, nakadelay sa usapan yan. Hindi naman ipapasa ng Senate Committee on Health yan ng pagkanyang merong counter-proposal ang provincial government. Kasi, siyempre, pag-aari po nila ang hospital na yan. So, yun po ang dahilan. Ngayon, tinanong ko si Secretary Herbosa sa hearing kung anong kanyang preference. Sabi niya, ayaw naman niya siyempre basta kukunin ang isang facility na ayaw ibigay nung mayari. Pero kung tatanungin daw siya, preference niya talaga ay take over niya laban ng DOH yung kasalukuyang provincial hospital kasi nandiyan na raw yung facility, nandiyan ang mga tao, hindi ka na magsisimula sa wala, at i-improve na lang nila ang facility. Kaya yan ang sinabi ni Secretary Herbosa sa kanyang yung sagot sa akin tanong. Tinanong ko sa direkta kung anong preference niya. Mas nga niya na i-convert na lamang kasi nandiyan na raw yung facility. Hindi ayusin. Kung nasa convention ho kayo ngayon ng lakas at sino-sino po yung mga dyan, yung mga incumbent mayors na from Oriental Mindoro po na nandyan po sa convention ngayon? Mga party leaders ang tinawag sa convention, Hindi pa kasama yung mga tatakbong mayors, vice mayors, councilors, Ito yung mga provincial chairman lamang, At saka mga regional chairman. So bilang provincial chairman sa Oriental Mindoro, tayo ay tumalo. Siyempre, nandun ang mga lakas leaders, si Speaker Martin Romualdez bilang party president, at saka si Senator Revilla bilang party chairman, So, dapat doon paghahanda sa darating pong halalan. Napaka-general naman yung pinag-usapan, at saka mga resolutions of support. So,
alam mo, malapit ang filing, October 1, Oh, malapit Sometimes, na, masyado akong busy sa Kongreso. Hindi ko na namalayan, malapit ako lang Oh. filing, Oh. Kaya yung ating mga kastido natin sa province, sinabihan ko, na sila ay maganda ng kanilang candidacy at bibigyan natin ng nominasyon bilang candidates ng lakas. Meron hong ilang mga nominees na na nandito po sa atin na kabilang po sa Partido ng Lakas. Nominee saan sa? Yung yung sa local level. Sa local Local level. level pa. Opo. Oo. Sa local level, sa first district, yung mga mayors natin dyan, ay sila tatakbo na under lakas. Aha. Kasi national party ang lakas Yes po. Logical lang na dyan sila sumali sa national party sa lakas. So, nasahan natin, meron din tayo siguro mga ilang board members dyan na tatakbo under lakas. Aha. Wala po ba tayong kandidato para gobernador ng Partido Lakas dito sa ating lalawigan? Well, ang lakas ay walang official candidate for governor, malalaman natin sa darating na panahon, pero as of now, pwede ko sabihin na walang kandidato ang lakas as governor dyan sa Oriental Mindoro. Maaaring tayo ay mag-enter na lang into a coalition or alliance sa sino man ang pagkasunduan. Dito po sa may sa kampo po ni itong naghahangad na tumakbong gobernador na si Kuya Orben Rabino, meron po bang mga pagpupulong yung kampo niya dito ho sa inyong pagkaroon ng koalisyon sa inyong partido? So far wala pa. Ang alam ko ang partido ni Ginoong Rabino ay yung PFP, Partido Federal Yes, ng Pilipinas, Yun namang alyansa kasi ng lakas at PFP sa national level. Hindi pa po yan binababa sa local level kasi may kanya-kanyang sitwasyon ang sa local races . So as of now, wala pang pag-uusap ang provincial tsaka ang provincial chapter ng PFP. As of now. Okay. Kung doon sa deliberation ng budget ng DTI, nabanggit niyo po na ang isa dapat i-prioritize o kaya bigyan ng pansin ay yung industrialization. Bakit po? Well, alam mo, pag sa industrialization, ibig sabihin niya, yung manufacturing, gumagawa ka ng mga produkto, gumagawa ka ng mga equipment, nagpo-produce ka. Sa halip na ikaw mag-import. Ayun, kung dito gagawin kasi sa Pilipinas, yung mga bagay na yan, yung mga produktong yan, ibig sabihin trabaho, employment. Marami po sa Pilipinas walang trabaho. Diba? Marami walang trabaho kasi, hindi tayo nagpo-produce ng marami mga bagay na karamihan sa ginagamit natin ay ini-import na. Ibig sabihin, ay ang nagkakaroon trabaho yung mga bansa nating binibilhan na mga gamit na yan, di ba? Halos lahat ating ginagamit imported, di ba? Sa bahay natin, yung sabon, yung shampoo, yung toothpaste, yung ating mga electrical equipment, electronics equipment, di ba? Karamihan dyan imported. Yung ating kinakain, imported. Yung mga gamit sa kwan, imported. So, sakyan, imported. Yung mga makinarya, imported yan. Even yung mga hand tools, construction materials, imported. Lahat yan. Ngayon, kung yan ay dito ginagawa sa Pilipinas, ibig sabihin niya, nagkakatrabaho sa Pilipinas ang mga tao. Kasi, nag-produce tayo ng mga bagay-bagay. Kaya dapat talaga, isulong ang industrialisasyon, ang manufacturing. Para yung mga gamit na yan, hindi natin ini-import na. Yan tayo bibili sa ibang bansa. Dito na gagawin sa Pilipinas, na ibig sabihin yan nga, ay makakatrabaho ang maraming mga Pilipino, maraming uri ng trabaho. Diba? Ultimo mga damit natin, yung mga t-shirt, tingnan mo, marami imported. Kaya nga, yan ang problema sa atin. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay mahirap na bansa. Hindi po tayo nagpo-produce. Kung dito gagawin sa atin, magkakatrabaho ang maraming Pilipino. Pagkatapos yung mga produktong yang gawa sa Pilipinas, pwede rin nating ipagbili sa ibang bansa. So kikita pa ang ating bansa. Kaya nga, alam mo nung araw 1960s, hanggang 1970s, nagmamanufacture tayo. Ng mga ganyan mga bagay. Marami. Yung mga may kasi edad katulad dati, hindi naman tayo magkakaroon ng edad. Tanda mo nung araw, yung
yung ating TV, yung Radio Wealth, kung Opo. tatandaan ninyo. No, yung Radio Wealth. Yung gumagawa ng TV, tsaka mga electronic appliances sa bahay, mga stereo. Yan ay Filipino company. Pero ngayon, wala, natalo na yan ng mga imported na mga brand, no? Yung mga made in China na mga TV. So, imagine, ilang libong trabaho ang nawala dahil dyan. Kaya nga, dati, even yung mga soft drinks, ay dito yan ginagawa sa Pilipinas. Apo. No? Yung bottling company, dito yon. Pero ngayon, ini-import na rin natin. So, wala ng trabaho maraming Pilipino. Kaya hindi tayo naunlad. Kaya dapat, ibalik ng gobyerno yan. Sabi ko sa DTI, yan ang kanilang planuhin sa kanilang priority nila, yung roadmap nila, local production. Kasi nagbibigay ng trabaho sa marami mga Pilipino. Hindi kaya kung isa sa mga dahilan diyan ay yung mataas yung pagpataw ng tax dito sa ating bansa? Well, siguro nung mga nagdaang panahon, maraming factor, unang-una, siyempre yung mataas na cost daw ng power, kuryente. Then, sa taxes naman, binabana ng gobyerno yung tax reforms na karang ilang mga taon, pinasa ng Kongreso yung create law na binaba yung corporate income taxes. Tsaka merong incentives, merong investment incentives. Ang BOI, yung walang kang bayad na tax. Lang, hindi pa natin for example, di ba meron tayong, tanda mo nung araw, meron tayong Saraw Motors, Francisco Motors, di ba meron tayong PU, yung modernization, Public Utility Vehicle Modernization, yung mga modern jeepney, imported from China. Di ba? Bakit hindi natin in-encourage yung Saraw at saka Francisco Motors na gumawa ng modern jeepney? Tapos yun ang inobliga natin, lahat ng mga may-ari ng jeepney, yan ang bibili ninyo. Yung gawa ni Saraw at saka ni Francisco Motors, di ba? So, nakatulong tayo para Pino. Di ba? So, yan ang, sa tingin ko, yan ang marindin. Hello, medyo nawala. Ayan. Napuputol yung linya ni Congressman Arnan signal. Panaligan, yung signal. Maganda yung kanya pinapaliwanag totoo na talagang kung yung Saraw at saka yung Francisco Motors laking trabaho ibibigay sa ating mga kababayan. Oo. Ayan. Nawala. Medyo nawala yung naputol. Ang ganda ng topic natin, ano ko pa sana yung naging proyekto niya dito sa ating lalawigan, yung mga solar power na poste. Napakalaking bagay, partner, yung naging proyekto niya through DPWH. Nakikita mo kahit brown out, ang liwanag nung tabing karsada natin. Napapanahon yung mga ganung proyekto, yung mga solar power. Na matagal na namang siguro sinasuggest niya ito na gumamit na tayo ng mga renewable energy pero hindi nabibigyan ng pansin. Ngayon nakikita kahit yung mga negosyante natin talagang nag-aano na diyan sa mga solar power. Tama kasi parang kasi tinali tayo sa importation nung sinasabi nga niya nung unang panahon nung mga 1960 nangunguna tayo sa Asia. Ang Korea kasi, partner, nanggaling pa sa giyera yan. Ang Vietnam galing pa sa giyera yan, tinulungan pa natin. At ang naging nung nakalaya sila do sa giyera, nagsimula sila. Ang tulong na binigyan ng Pilipinas sa Korea yung mga mekaniko nagpadala para turuan silang maggawa ng sasakyan. Palibasa, talagang full support yung gobyerno ng Korea do sa mga ganung industrialization. Sila yung nakapag-produce ng mga sasakyan ngayon. Nung una, hindi magagandang klase, tinatawanan niyang made in Korea pero ngayon, ang gaganda na nung kanilang gawang Korea. Kung sana noon pa, sinuportahan na natin yung industrialization, hindi tayo umasa doon sa mga importation. Ang laking trabaho na bibigay. Lalo't ngayon, meron tayong jeepney modernization program. Na i-import pa natin yung mga sasakyan galing China. Samantalang kaya namang gawin dito sa atin yan. Nung may kumpanya tayo, sinasabi ni Kong, yung Saraw, tsaka yung Francisco Motor. Kung di yan ibibigay yung mga kontrata, mas mura pa. At ang daming makakapagtrabaho kababayan natin diyan, just sa ganyang sistema, partner. Alam mo naman kasi ang sitwasyon ng
laging pinupos sa importation. Hindi kasi makailay ang yung may mga nangungumisyon diyan eh. Oo, yun. Yun ang mahirap yun din ang mahirap diyan eh. Alam mo yung sa sistema kasi ng gobyerno natin, kung yan ay talagang pinagtutuunan ng pansin at talagang ipupush ang local market natin, dapat maalis ang korupsyon eh. Number one kasi korupsyon eh. Kung hanggat meron kasing corruption sa isang departamento na umiiral yung mga komisyoner, pagdating sa purchasing, yung pagpo-purchase ng mga ganitong unit, pag merong mga proyekto na dapat ipapatupad, pag meron hong mga commissioner dyan, yung mahilig mangumisyon at gusto imported, hindi maalis yan kasama, hindi may iwan yung ating mga local production. O di ba yung yung bigas natin kaya pa na-import natin kasi maraming kumikita diyan eh. Pero kaya naman nating ayaw lang talagang kumbaga dapat lang talaga suportahan yung ating mga magsasaka. Mas gusto nila ng mga politiko yung mga mas gusto nila mag-import dahil may pera nga doon eh. Kaya tayo natali lahat yata ng bagay ni-import natin at napakaganda ng mga proposal ni Congressman Arnan Panaligan. Talagang makikita mo makabayan na talagang napapanahon na dapat gawin na itong ating mga ganitong proyekto, yung sinasabi niya maging self-reliant, na lahat ay dito na gagawin. Ultimo yung mga yung pagdating sa pagsasaka, yung mga fertilizer, yung mga kailangan ng ating mamagsaka, dapat dito naman gagaling para hindi makokontrol pa rin yung presyo ng bigas ng ibang bansa, partner. Tingnan mo yung pagbibigay ng mga budget, katulad nung yung mga pagbibigay doon sa mga emergency program na budget mula sa senador, na ibinibigay ngayon ibinababa ngayon sa mga LGU. Minsan ang humahawak niyan, ang humihingi niyan ay gobernador, si mayor, si ganito. Pero yan ay yung mga proyekto kasamang sandi na yan. Ano na lang yan eh. Kumbaga, parang kinopya na lang yan eh. Nagkakaroon lang ng pagkadoble dahil ang dapat mga siwa sa mga ganyang programa talaga ay yung DSWD. Katulad ng mga Dole Tupad, di ba? Ang gumagawa niyan ay DSWD. Ang papairal niyan sa babae yung DSWD. Pero tingnan mo saan ang gagaling yung mga taong na be-verify na makasali doon sa mga ganung uring programa ng gobyerno. 'Di ba? Yung nasa lokal din natin, mula din sa LGU, ibababa kay sa barangay officials, kung sinong kukuha. Napopolitika eh. Dapat to ay sa mga ganitong uri ng programa, dapat merong malinaw na pagpapatupad sa baba para maalis yung corruption at yung pamumulitika ng mga politiko natin kasamang sandi. Nabanggit mo yung Dole at Tupad. Nung isang araw nga pala, may nag-rally yung mga mangingisda, kasi hinahanap nila yung ayuda ng Tupad para sa kanila. Yun ang kasi ang alam ko dito, may pangako yata sa Secretary Romualdez tungkol dito sa ayudang ibibigay sa mga magsasaka, pero ang masama ay mukhang nawawala yata ito at hindi alam ng mga magsasaka kung nasaan itong budget na ibinigay ni Secretary Romualdez sa hinahanap sa Dole dito sa Mimaropa region. Yun ang nakita natin nung Sabado. Sana maibigay naman dapat yung para sa magsasaka. Katulad na rin doon sa marami akong mangingisda, partner. Alam mo, tulad na rin diyan sa pagbibigay ng mga ayuda doon sa mga nabiktima ng ASF kasamang sandi. Mula doon sa mga, kasi mahirap eh. Pag ang proyekto kasi na ibaba sa LGU, hindi na iiwasan na mababahiran ng pamumulitika. Kagaya niyan nung mga budget na para talaga sa mga biktima ng ASF ay nababaliwala eh. Yung mga kababayan nating talagang biktima sila, walang kung halimbawa meron silang alagang mga ganitong inahin na dapat ay sila'y namatayan, dapat ay meron silang ayuda or di ba yung tinatawag nila parang insurance doon sa kanilang pag-aalaga na mula sa tulong ba para naman doon sa kanilang puhunan na nawala. Mula doon sa Department of Agriculture. Tingnan mo, mayroong nagsasabi na meron ako sir na ganito eh. Pero yung napapunta sa akin,
iisang baboy lang yung binayaran. Ha? Bakit ganun? Yung si Kwan ay si ganito ay 5 ang baboy lang pero ang natanggap niya ganito kalaki. So naandun ngayon yung palakasan system. Nawawala yung tamang sistema na kung sino talaga dapat ang tatanggap ng tama. Meron nga daw diyan 2 yung cheque. Yung cheque isa lang na ibigay, yung isa naiiwan na. Kung ito'y totoo, ito'y mga paratang natin mga kababayan, kung ito'y totoo, sana ay maimbestigahan at magising ho yung mga nasa municipal level ng municipal agriculture. Dapat na imbestigahan din ito ng Department of Agriculture. Ito bang mga tulong na ito doon sa mga biktima ng ESF ay napapapunta talaga ng tama? Na ibibigay ba talaga at yung mga cheque na nare-release na dapat ito yung pinirmahan ng ganitong biktima ay nabibigay ba ng tama dun sa kanya? Walang verification kaya nandun pumapasok yung mga corruption kasama, Sandy. Ay, patingin ko lang, partner, yung mga nakatutok sa programa natin, si Consejal Joseph Arellano at si Pareng Gilbert Machimura nakatutok sa ating programa. Yun, partner, talagang ito na, kumbaga doon sa sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan, pagdating doon sa governor, ay wala pang official na sinusuportahan ang lakas in UCD. Bagamat malinaw na itong si Kuya Orbin Rabino ay ang partido nito ay Partido Federal. At ito'y mukhang ang isa sa sumusuporta na talagang konfirmado na itong si Congressman Boy Umali ng 2nd District. So malalaman din kung kailan at sino magiging Vice Governor ni Mr. Orbin Rabino. Pero ang mahalaga, partner, may lumabas na tatapat. Siguro ito na yung pagkakataon ng ating mga kababayan mag-isip at tingnan mabuti. Baka sakaling ito na yung kasagutan doon sa mga problema nating nararanasan. At ang maganda nito, yung sinasabi niya na hindi kukuha ng sweldo at ito ay ibibigay doon sa mga nangangailangan ng gamot. Bukod doon, talagang yung transparency gusto niya yearly ilalabas yung kanya mga SALN na tingin ko walang ibang politiko pang nakakagawa dito sa atin yan na nilalabas talaga yung SALN nila. At wala pa ring nakakagawa na yung sweldo ay hindi kukunin. Ito first time ito. Meron dati kung hindi ako nagkakamali, ang nawalang Mayor Marcos ng Nauhan ay hindi rin tumatanggap ng kanyang sweldo noon. Binibigay niya sa mga scholars niya. Kung hindi ako nagkakamali pero parang ganyan ang sistema. Hindi ba si Tebes yan? Hindi, Vice Mayor? Si Mayor Marcos noon, yung nawalang Marcos noon. Yung una. Si Romar. Si Romar Marcos. Alam ko yun ay hindi din tumatanggap ng kanyang sweldo dahil yung kanyang sweldo ay binibigay niya doon sa mga kanyang scholar sa bayan ng Nauhan. Kumbaga ito'y ino-offer yung sarili niya, yung pera niya, bagay sa kanya tagumpay na negosyante ito kumbaga sige. Kaya ko naman kitain uli yan yung pera. Ang mahalaga ino-offer ko, ito na yung pagkakataon na sana i-grab at tingnan natin para subukan naman. At siguro kontento tong tao na to doon sa kanyang kung ano lang ang kanyang pwedeng gastusin. Yung sobra ng pera pamimigay. Doon sa mga nararapat na bigyan para makatulong. Siguro ganun yung sistema ng kanyang pag-iisip. Mas mainam nga sabi nga, di ba? Meron tayong kasabihan na it's better to give than to receive. Di ba? Lalo pinagpapala yung pagkaganon kumbaga pagka kayo nagbibigay ay mas malaki ang ibinabalik ng Panginoon sa iyo. Patingin ko lang, partner, si dating Congressman Doyle Leachon. At ngayon tatakbong mayor. Ang dami na nag-aantay ng kanyang pagbabalik. Ito si Mayor Doy talaga, kung titingnan mo, yung mga naging proyekto naging performance ito, hindi mga katang-isip lamang. Talagang naandyan, napapakinabangan yung mga naging proyekto niya nung siya mayor pa. Kita natin yung sa health. Yung orange card, yung sa mga scholar. Siya nagsimula na City College yung negosyo, kaya nag-boom yung mga madaming negosyo noon pumasok yung mga Jollibee na yan, mga McDonald's na yan.
siguro sa paghihikayat niya doon sa mga negosyante na mag-invest dito sa ating probinsya. Yung sa sa trabaho, ang dami ring nabigyan ng trabaho nung panahon nung nanunungkulan si Mayor Doy. At yan ay may resibo. Hindi yan sasabing puro paninira o kaya gawa-gawa lamang yung mga naging proyekto niya. Napapakinabangan hanggang ngayon at naandyan yung mga naging proyekto niya. Si Popong si Popong Ortega. Na naandyan sa Victoria. Talagang ganda nung kanyang ang bagong Victoria. Alam mo to si Kapopong nung lumaban itong konsyal, independent yata ito pero naging patatlo ito. Kaya madaming umaasa doon sa kanyang kandidatura ngayon. Talagang desidido na ito'y lalabang mayor just sa Victoria. Hindi lang natin mukhang nalilimutan ko lagi yung tanong yung kanyang vice mayor. Kung sino kanyang dadaling vice mayor diyan sa Victoria. At siguro naman kahit anong saan pumunta ito natin susuporta natin itong taong ito dahil alam ko namang malinis yung kanyang hangarin pagdating diyan sa panunungkulan diyan sa Victoria. Yan, magandang tanghali ho kay Sir Popong Ortega, konsyal. Na naghahangad ng pagka-mayor yata. Mayor. Ang actually maglalaban diyan ay mukhang tatlo pero yung isa hindi sigurado May lumalabas na isa. Hindi pa tayo sigurado pero sigurado diyan yung dating vice mayor at saka itong si Popong Ensyong na isa ring na negosyante. Pero may isa pa daw na lalaban diyan. Iko-confirm muna natin kung tutuloy. Dito naman sa parting south, ewan ko kung diretso ba si PA Hubert Delor doon sa paglaban sa congressman. Pag nagkataon, tatlong maghaharap diyan sa congressional. At si tawag dito si Katanggol, si Atty. Si Katanggol sa Vice Governor. Vice Governor. Nagdeklara na rin ito. Nagdeklara na rin ito. Nagpatawag na siya nung mga nakaraang araw na siya'y tatakbo. Nag-confirm. Na siya'y tatakbo bilang vice gobernador at wala nang atrasan. Kaya lang, ang susuportan daw niya ay itong nakaupong gobernador. Hindi lang natin alam kung siya kukunin vice governor kasi wala pa naman kinukuha ang vice governor itong si Governor Bons Dolor. Hanggang ngayon wala pa siyang deklarasyon kung sino kukunin niya. Kaya antay-antay pa tayo, malapit na namang October 1 yata ang filing si Attorney Jojo Perez. Talaga ito naman talagang desidido talaga. Dati itong vice mayor ng Calapan, naging CA ng Calapan. Naging bukal, naging vice governor. Kaya ito kumbaga adbentahe din yung karanasan niya doon sa paglaban niya. At dalawa lang ang pwedeng pagpipilian ngayon ni Kuya Orben. Nga pala. Na pwede niya maging si Miss Joanna. May vice governor. Joanna Valencia, yung buting anak anak ni dating Governor RGB. Ito nanumpa na sa Lakas in UCD. Dito sa partido ni Congressman Arnan Panaligan. Pero yan magkakaalaman yan ngayong October kung ano na ba talaga ang mangyayari. May mga pangyayari, may mga magbabago pa dyan Ang malinaw lang dito, ang magiging Vice Governor ni alinman dito, basta ang malinaw dito na pwede maging Vice Governor ni Kuya Orben ay si Jojo at saka pwede rin Joanna. Parehas Jojo. Parehas Jojo. Magkantay tayo doon sa mga deklarasyon. Pero ang sigurado ay si Kuya Orben Rabino ay talagang nagpahayag na. At saka sinasabi, timing talaga yung pagpasok niya dahil sa napakaraming problema hindi na susolusyonan. Yun naman talagang totoo. Hindi naman paninira. Ramdam naman talaga ng ating mga kababayan na talagang may problema tayo ngayon na hindi nabibigyan ng pansin. Ayan, wala na ho kaming oras sa aming programa ni Kasamang Sandy. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Blago po. Yes, at medyo naputol yung natin kanina, interview kay Congressman Arnan Panaligan. Pero maganda naman yung mga naipaliwanag niya kanina. At abangan niyo po ulit sa susunod. I-interview ulit natin tungkol doon sa kaganapan sa mga proyekto niya dito sa atin sa probinsya. At syempre yung kaganapan diyan sa Kongreso. Sandy Soriano po, inyong nakasama.